It really breaks his heart kapag iniiwasan siya ng kasintahan niya. Alam kong nasaktan ko siya ng sobra. Hindi ko na alam kung paano ko pa siya mapapaamo, kung paano maibabalik ang tiwala niya sa akin. Naging kampante ako na mapapatawad rin niya ako. Pero isang linggo niya na akong tinaguan at hindi nagpakita na kahit ang phone nito naka-off din. Araw-araw akong nasa apartment niya, nagbabaka sakaling makita siya. Kahit anong pamimilit at pangungulit ko sa mga ka-roommate niya, pati sila, hindi din nila alam saan nakitulog at tumira ng isang linggo si Bella. I'm worried to death. Halos isumpa kong sarili ko sa nagawa ko na naman sa kanya. I don't even have a proper meals. Sa isang linggong yun, wala siyang ginawa kundi ikutin ang mga lugar dito. Nagbabaka sakaling makita niya ang dalaga. Kung kailangan na magmakaawa siya, gagawin niya. Kung kinakailangan na sundan ito kahit saan, gagawin niya. I will not give up on her. I love her so much. Naglasing lang siya maghapon sa kondo niya noong first anniversary nila ni Bella. It's my fault na hindi ko natupad ang pangako ko sa kanya. Maraming promises ang hindi ko natupad, but this is the worst. Anniversary namin pero nakalimutan ko dahil nag-enjoy akong kasama ang ex-girlfriend ko. That's his fault dahil itinago niyang cellphone ko. Sobrang galit na galit ako sa babaeng yon. I even banned her to go to my office now dahil sa galit at inis ko sa kanya. Matapos ang isang linggo na hindi ko siya nakita, heto na siya ngayon. Sumaya yung pakiramdam ko nang makita ko siya patungong sakayan ng bus. Mabuti na lang nakita ko siya. Hindi ako nagdalawang isip na lapitan ito at yakapin ito ng mahigpit. Pero ganoon na lang niya ako ipagtabuyan. Ipinamukhang hiwalay na kami. Wala akong karapatan na masaktan pero nasasaktan ako. Pero hindi pa rin siya titigil hanggat hindi sila nagkakaayos na dalawa. Agad siyang nagtungo sa sasakyan niya at sinundan ng sinasakyan nitong bus hanggang sa makarating sa pinagtatrabahuhan nitong mall. Kahit hindi siya nito pinapansin, hinatid niya pa rin ito hanggang sa loob. Nalungkot siya nang hindi man lang siya tinapunan ng tingin ni Bella. Ako naman kasi ang dahilan kaya siya ganyan kung umasta sa akin. Hindi ako susuko hanggat hindi siya mapapasakin ulit. 2 buwan akong nakasunod sa kanya. Tiniis ko ang pamabaliwala niya sa akin. Iniisip ko na lang na stranger ako sa kanya. Na ako pa rin yung dating sumusunod sa kanya na hindi niya alam. Nagawa ko noon na sundan siya ng ilang buwan. Ngayon pa kaya? Kaya wag sumuko agad. Ipapakita kong kaya ko at gagawin kong lahat bumalik lang siya ulit sa akin. Hanggang sa pagsakay nito ng bus pa uwi, nakasunod siya. Sumasakay din siya ng bus kung saan nakasakay ang dalaga. Naglalakad na nakasunod dito hanggang sa elevator. Nasasaktan siya pero tiis lang. Magiging okay din ang lahat. Invisible talaga siya sa paningin nito. She totally ignoring me. Napabuntong hininga na lang siya. Araw-araw din akong nagbibigay ng flowers at lunch niya sa pinagtatrabahuhan niya. Pero hindi ko nakakita ang hawak-hawak niyang mga bulaklak na ibinibigay ko sa kanya. Nalungkot siya sa isiping yon. Pagkahatid niya kay Bella, diretso na ulit siya sa club bar na pagmamay-ari ng pinsan niya. Doon niya lahat ibinubuhos ang sakit na nararamdaman niya na siya din ang may gawa. Nagpapakalasing siya gabi-gabi. Pati ang kumpanya niya ay malapit na din niyang mapabayaan. Oh bro, mas maaga ka ngayon ah. Ano, magpapakalasing ka na naman ba? Seryosong sita ng pinsan niya. Wag mo kong pakailaman. Simangot niya. Aba, dapat lang napakailaman kita. Pinsan kita at ayokong nakikita kang ganyan. Nakakamalas ng negosyo. Gusto kong mapag-isa. Kaya pwede bang lumayo-layo ka sa akin? Pagalit niyang sabi. Give me 1 bottle of Bacardi, the strong one. Sabi niya sa bartender na nandoon. Sorry boss, it's out of stock. Agad na sabi ng bartender. Black label then. Inis niyang sabi. Nakita niyang napakamot ang bartender. Don't tell me out of stock too. Galit niyang tanong. Come on, cousin. Let's eat first bago ka mag-inom dyan. Kanina ko pa naririnig ang tunog ng tiyan mo. Hindi mo ba nararamdaman na nagugutom ka? Paano mo maririnig ang tunog ng tiyan ko ang lakas ng tunog ng music dito. Masungit niyang sabi. I heard it. Kapag nagkasakit ka dyan, paano mo pa masusundan ang babaeng pinakamamahal mo? Tingnan mo nga yung itsura mo. Para ka ng tambay na basurero. I'm sure kaya kanya patuloy na iniiwasan dahil hindi na maganda tingnan ang itsura mo. Pangiinis ng pinsan ni Rafael.
Sinamaan niya ng tingin ng pinsan. Humalakhak lang din ito. Pero tama ito. Kapag nagkasakit siya, hindi niya na magagawa ang binabalak niyang gawin na ito din ang nagsuggest. Nanlait ka na nga, hindi mo pa nilubos-lubos. Ayaw mo pang sabihin na mukha na akong inihaw na galunggong na nagkadurog-durog. Simangot niyang sabi, humalakak na naman ito. Mukha ka lang lantang paksiw na galunggong kasi maputi ka at amoy maasim ka na din. Naliligo ka pa ba? Pangaasar pa nito. Agad naman niyang inamoy ang sarili niya. Naliligo naman siya kapag pinupuntahan ng nobya niya. Mabango naman siya. Shit, kainis ka. Ewan ko sa'yo. Galit niyang sabi sa pinsan. Humagalpak ito ng tawa. Ito naman high blood agad eh. Binibiro lang naman kita. Nakakatakot ka talagang magalit. Sabay kamot sa batok nito. Sinamaan lang niya ito ng tingin. Where's the whiskey that I ordered? Galit na sigaw na niya sa bartender. Nagulat pa ito nang sumigaw siya. Inakbayan naman siya ng pinsan. Kumain na muna tayo. Kahit ubusin mo mamaya lahat ng mga alak dito, ayos lang. Basta may laman lang ang tiyan mo. Pangungulit ng pinsan niya. Wala na din siyang nagawa nang akayin siya nito palabas ng bar nito at nagtungo sa malapit na kainan doon. Kaya sumunod na lang din siya. Ang daming in-order na pagkain ng pinsan niya. Tiningnan niya ito. Mas gutom ka pa yata sa akin ah. Kunot noon niyang tanong sa pinsan. I'm just stressed. You know me, when I'm stressed, I eat a lot. Baliwala nitong sabi sa kanya. Baka babae din ang problema nito. Binasted ka ba ng babaeng kinahuhumalingan mo? Hula niya. Nakita niya itong natigilan. He smirked. Now may nagpapatibok na sa manhid nitong puso. He deeply sighed. She already have a boyfriend and they stay together in one apartment. Like live-in partner. Malungkot na sabi nito na hindi makatingin sa kanya. Ngayon ka na nga lang nagkagusto sa may sabit pa. Pwede ka namang maging kabet kung gusto mo. Suggestion niyang natatawa. Ito naman na tumingin ng masama sa kanya. Natawa siya sa itsura nito. I can't. As a man, I should know my worth. Like we know woman's worth too. Seryoso nitong sabi. Yeah, I know. But if you really love that woman, find a way to get her in a good way. Remember, hindi pa sila kasal ng boyfriend niya. Sabi naman niya, like you do to your girlfriend? He curiously asked him. No, I investigate her first before I stalk her. Nalaman kong single siya so I patiently stalk her until one day bad things happen to her. And I save her. And the rest is history. Kwento niya. Yung sa'yo, pwede mong paimbestigahan yung lalaki or both of them para magkaroon ka ng idea at malaman mo kung anong estado ng relasyon nila, etc. Suggestion niya sa pinsan. Nice idea, cousin. May selfie ka din pala kapag nakakakain ng madami. May laman ng utak. May sense na kausap ngayon. Natatawa nitong sabi sa kanya. Thank you, bro. Dagdag pa nito, ngumisi lang siya. Kaya ba naglasing ka din kahapon? Kala mo naman broken ka kung umusta eh. Natatawa niyang sabi. Ang manhid ng babaeng yun. Hindi man lang siya natinag sa kagwapuhan ko. Simangot nito. Wow, gwapo ka pala. Siya naman ngayon na nangaasar sa pinsan niya ngayon. Umirap ito sa kanya. Natural, gwapo ko. Hindi lang ikaw. Inis nitong sabi na ikinatawa niya lang. Kahit man lang sana sagutin ang tanong ko, pinagsungitan lang ako. Kung hindi lang natin pagmamayari ang hotel na pinagtatrabahuhan niya at kung hindi ko lang siya gusto, tinanggal ko na sana siya agad-agad. Pasalamat na lang talaga siya. Kaya humanda siya sa darating na anniversary ng company natin. Ngisi nito. You're creepy, pinsan. Ano yung binabalak mo, ha? Mind your own business. Baka mapornada pa. Good luck then. Yeah, good luck to me. Ngisi nito. Nang gabi din yun, naglasing nga silang dalawa sa private room ng bar na yon. Labasan ng sama ng loob at sakit na nararamdaman nila pareho. Nagpatuloy pa rin ang pagsunod-sunod niya sa dalaga. Desperado na talaga siya. Lahat na yata nagawa na niya. Hindi pa ba sapat yun na pinagsisisihan kong nagawa ko sa kanya? I even vanished myself para lang matauhan sa kalokohan na nagawa ko sa kanya. Nandito na naman ako ngayon. Hapon sa pinagtatrabahuhan niya. I am holding a bouquet of flowers para sa kanya. Kasi hindi ko naman nakikita na hawak-hawak niya o dala-dala niya pag uwi ang mga bulaklak na bigay ko sa kanya. Hihintayin ko na lang na lumabas siya bago ko ibigay ang mga bulaklak sa kanya.
Matyaga siyang nakatayo sa labas ng department store hanggang sa makita niya na si Bella with her friends na palabas na ng department nila. Agad siyang lumapit sa kanya at agad na ibinigay sa dalaga ang dala niyang mga bulaklak. She ignored me. Pero sinundan ko pa rin siya. Tinutokso na siya ng mga kaibigan niya pero wala lang itong imik. Patuloy lang sa paglalakad. Hindi na nagdalawang isip si Rafael na unahan ng dalaga sa paglalakad at lumuhod bigla sa harapan ng dalaga na hawak ang mga bulaklak. Wala siyang pakialam kung may makakakita sa kanya o pagpistahan sila ng mga taong nasa loob ng mall. Napasingha pa mga kaibigan at katrabaho ni Bella nang lumuhod ito. Kahit ang dalaga nagulat din ito at hindi makapaniwala sa ginawa niya. May mga taong nakaagaw na din ng pansin sa gawin nila. Kung ito lang ang paraan para mapatawad siya ng dalaga, kahit araw-arawin niya pang lumuhod dito, gagawin niya mapatawad lang siya nito. Napayuko siya nang makitang lumuha ito pero agad din itong pinunasan. Gagawin ko ang lahat, mapatawad mo lang ako. Kahit ang lumuhod sa harapan mo, wala din akong pakialam sa sasabihin ng ibang tao. Ang importante lang sa akin ay ang mapatawad mo ko. Nagsusumamo niyang sabi sa dalaga. Tumayo ka dyan, hindi mo kailangan gawin yan. Inis nitong sabi. No, hindi ako tatayo dito hanggat hindi mo ako kinakausap. Matigas niya ring sabi. Nakakainis ka. Nakakainis ka, alam mo ba yun ha? Tumayo ka dyan. Galit nitong sabi. Tumalikod na ito sa binata na lumuluha. I love you. Please, give me another chance. Please, forgive me. Nagmamakaawa na niyang sabi sa dalaga. Madami ng taong nakikiosyoso at nagbubulong-bulungan. Give him another chance, miss. He wouldn't kneel on the floor if he never loved you. Sabi ng isang babae na hindi yata nakatiis. Yes, she is right. Segunda naman ng isa pa. Agree. Give him another chance. And so on. Nakakahiya talaga. I hate him. Buisit siya. Gumawa pa ng iskandalo. Nagngingit-ngit ang kalooban niya. May mga nakikita siyang kumukuha pa ng mga video na rin sa kanila. Kaya hindi na siya nakatiis na lapitan ito at tulungan itong tumayo. Nang nakatayo ng binatay, bumulong siya. I hate you, nakakainis ka. Bakit mo ginawa yun ha? Gigil niyang bulong sa binata. Please, let's talk. Sumamo ulit nito. Oo na, pero hindi dito. Nagtawag ka pa ng audience mo, buwisit ka, nakakahiya. Galit niyang sabi sa binata. Baliwala lang kay Rafael ang pagsusungit ng dalaga. Ang mahalaga lamang sa kanya ay pumayag na ito na mag-usap sila. At doon na niya gagawin ang balak niya na itinuro sa kanya ng pinsan. Sana magtagumpay siya. Dahil nasa penthouse na naman niyang mga ibang damit ng dalaga, maswerte pa dahil nasa bag na dala nito noon ang passport nito. Bahala na. Nagising si Bella na hindi pamilyar sa kanyang kwartong tinulugan. Palinga-linga siya sa loob ng kwarto. Napatigil siya na parang may kakaiba sa paligid niya. Bakit ako nandito? Ang huling naalala lang niya ay sobrang naiina siya kay Rafi dahil sa pag-iiskandalo na ginawa nito sa mall. Nahabag at nasaktan siya sa biglaan nitong pagluhod sa harapan niya. Hindi ko lubos akalain na luluhod siya sa pampublikong lugar. Sobrang ibinaba nitong sarili, mapatawad ko lang. Sana lang walang nakakilala sa kanya. Mabuti din at nakasuot ito ng sombrero. Hindi gaano kita ang mukha dahil sa suot nito. Napabuntong hininga siya ng malalim. Ang gusto ko lang naman kasi mapag-isa muna. Pero inaraw-araw niya na akong sunduin sa apartment ko, ihatid hanggang sa trabaho, sakay ng bus at pati sa pag-uwi nakasunod siya sa akin. Pero hindi ko siya kinikibot, pinapansin man lang. Dahil nagigigil pa rin ako sa sobrang inis sa kanya. Wala siyang nagawa nang isakay siya nito sa sasakyan nito at hanggang doon na lang ang naaalala niya. Hindi ko nga alam bakit nandito ko. Saan lugar to? Tanong niya sa isipan niya. Tatayo na sana siya sa pagkakaupo sa gilid ng kama. Nang siyang bukas naman ang pintuan. Nakita niyang si Rafael yon kaya sumimangot siya. Mabuti gising ka na. Come here, let's eat dinner. Yaya nito sa kanya habang patungo sa lamesang nasa gilid lang ng kwarto nito. Anong oras na kaya? Akala ko umaga na, pakiramdam ko kasi napakahaba ng tulog ko. Hindi siya gumalaw sa pagkakaupo. Gusto na naman niyang umiyak dahil naalala na naman niyang pagluhod ng binata sa madaming tao. Para pansinin niya lang at kausapin ito. Puwisit na lalaking to. Yumuko siya para hindi makita ng binatang panunubig ng kanyang mga mata. Nagulat siya nang lumuhod ito sa harapan niya at yumakap ito sa kanyang bewang ng mahigpit na parang bata.
I'm sorry for what I did. Sobrang namimiss na kita. Gusto kong bumalik na tayo sa dati pero dahil sa nagawa ko na naman, hindi ko alam kung mapapatawad mo pa ako. Kaya wala akong choice kundi magmakaawa sa'yo. Lumuhod kahit araw-arawin ko pa. Ipapakita ko kung gaano ako nagsisisi at kung gaano kita kamahal. Na kahit anong mangyari, ikaw at ikaw pa rin ang pipiliin ko. Kahit pa sa pamilya ko, tandaan mong ikaw pa rin. I love you so much. Please forgive me. Nagmamakaawang sabi ni Rafael sa kanya. Tumulong mga luha niya sa pisngi. Hindi ba sabi ko gusto ko na munang mapag-isa kahit yun lang sana ang isa sa mga tinupad mo. Nakakainis ka. Sabay hampas sa balikat nito dahil sa inis niya dito. Lahat na lang wala ka ni isang tinupad. Lagi na lang sarili mong masusunod. Kung gusto mong gawin, gagawin mo. Paano naman ako? Gusto kong mapag-isa. Gusto ko na wag muna tayong magkita. Hindi ko naman sinabing forever, di ba? Bakit hindi mo man lang ako mapagbigyan? Iyak niyang sabi sa binata. I'm sorry. Natatakot lang ako na sa kagustuhan mong mapag-isa, baka masanay ka. At tuluyan mo na akong hiwalayan. Hindi ko makakaya yon, love. Sa isang linggong hindi kita nasilayan parang nababaliw na ako. What more kung month, years? Hindi ko kaya. Garalgal niyang sabi. Akala mo ba madali lang din to sa akin? Hindi. Dahil sobra akong nasasaktan at mas lalo mo pa dinagdagan noong gumawa ka ng iskandalo sa mall. Inis niyang sabi. I'm sorry, hindi ako magdadalawang isip na gagawin ulit yon para sa'yo. Mas lalo siyang naiyak. Habang umiiyak siya, napatigil siya nang makarinig siya ng malakas na tunog ng tiyan. Hindi niya alam kung tiyan niya o tiyan ng binata. Kain na tayo. Iwas ni Rafael kay Bella. Hinila na din niya ang dalaga dahil ayaw pa rin itong tumayo. Napabuntong hininga na lang ang dalaga. Sa ilang buwan na pagsunod-sunod sa dalaga, wala pa siyang matinong kain at tulog. Pinagsilbihan niya ang dalaga at tahimik lang silang kumakain. Hanggang sa natapos sila'y wala pa rin naglakas loob na magsalita. Nakayuko lang si Bella at hindi tumitingin sa binata. Hanggang sa matapos silang kumain na dalawa. Alam niyang panay sulyap nito sa kanya. Binabaliwala lang niya. Kahit pati siya mismo sobrang namimiss na niya ito. Mga halik nito, mga yakap. Pero ewan ba niya, nag-iinarte pa rin siya hanggang ngayon. Parang nasanay na din siyang sinusuyo siya nito araw-araw. Napailing siya. Ramdam ko naman talaga na nagsisisi na ito sa ginawa niya. Nakakainis lang talaga kasi paulit-ulit na lang. Lumabas na ito para iligpit at hugasan ng mga pinagkainan nila. Hindi niya alam kung nasaan sila. Ayaw naman niya magtanong sa kasintahan. Kaya napaupo ulit siya sa gilid ng kama. Iniisip ano ang dapat niyang gawin gayong hindi na siya makatulog pa. At silang dalawa lang ang nandito. Malalim siyang bumuntong hininga. Hindi siya mapakali kaya lumabas siya ng silid. Pagbukas niya ng pintuan, bahagya siyang nagulat dahil sa hangin na sumalubong sa kanya. Nasa yate niya kami. Saan naman kaya niya ako dadalhin? Pakiramdam ko kinidnap niya ako. Dinala niya ako dito nang walang permiso sa akin. Hindi ba nito alam na may trabaho pa ako bukas? Napasimangot na naman siya dahil sa kakulitan ng kasintahan. Umakyat siya sa hagdan papuntang upper deck ng yate. May sopa doon kaya doon siya nagtungo kahit napakalamig ng simoy ng hangin. Pero ipinagsawalang bahala niya yon. Hindi pa siya nakakatagal sa pag-upo doon nang maramdaman niyang may naglagay ng kumot sa balikat niya at ibinalabal iyon sa katawan niya. Ang lamig dito sa labas. Bakit dito ka pumunta? Hindi ka ba nilalamig? Mahinahon nitong tanong sa kanya. Napapagod na din siyang tiisin ito. Mahal ko siya at ako lang din ang nasasaktan kapag iniiwasan at hindi ko siya pinapansin. Bakit dito mo ako dinala? Alam mo naman na may pasok pa ako bukas, di ba? Bumuntong hininga ito. Ito na lang ang paraan na ginawa ko para makasama kita. Para masolot makausap kita. Sobrang namimiss na kita, love. Hindi siya umimik. Gago ba siya? Akala niya siya lang ang nakakamiss. Namimiss ko din siya. Ngumuso siya. Sana man lang nakapagpaalam ako sa boss ko. Basta mo na lang ako kinidnap at ipinunta dito. Simangot niya. Naipagpaalam na kita. Kilala ko ang may-ari ng pinagtatrabahuhan mo. Mahina nitong sabi sa kanya na ikinalingon niya. What? Nagdesisyon ka nang hindi ko alam? Malakas na boses na sabi niya dito.
Hindi ito nakaimik at malalim na bumuntong hininga sabay iwas ng tingin sa kanya. I have no choice kundi ang gawin ito. Kahit huli na ang lahat, ipapasyal pa rin kita sa Malaysia sa asyenda ng pamilya namin. Have you forgotten that today is our monthsary? Malungkot nitong sabi. Nabigla naman siya sa sinabi nito. Napaisip siya. 3 buwan na pala siyang umiiwas dito. Ganun na katagal na hindi ko man lang namamalayan. Ganun katagal ko na din siyang hindi pinapansin. Ganun na din ito katagal at matyagang sumusunod-sunod sa akin. Nawala na din sa isip niya yon. Yumuko siya. Oo, nakalimutan ko na ngayon pala yon. Pasensya na. Mahina niyang sabi. Mahabang katahimikan ang namayani sa kanilang dalawa. Nakatingin lang sila sa kawalan. Hindi yata ito nakatiis kaya hinila siya nito palapit dito. At niyakap siya nito ng mahigpit. Hindi pa ito nakontento sa ginawa nito. Maingat siya nitong pinaupo sa kandungan nito at agad na yumakap sa kanya. Ramdam kong init na nagmumula sa katawan niya. At masarap yun sa pakiramdam. Nakakapagpabawas din sa lamig na nararamdaman ko. Wala din sa sariling yumakap siya at isinandig ang ulo sa dibdib nito, na agad nitong kinintalan ng mabining halik ang ulo niya. I love you, love. Always remember that. Sabay haplos nito sa kanyang muka. Ilang beses pa niyang pinanggit ang katagang yon, paulit-ulit sa tenga ko na nakakapagpakiliti sa akin. Yumakap na lang ako ng mahigpit sa kanya. Ganon din ang ginawa nito. Maya't maya pa'y hinawakan niyang baba ko't ipinatingala niya ako. Nagsalubong ang mga mata naming dalawa. Malambing itong ngumiti sa akin at agad na sinunggaban ako ng mapusok na halik sa labi. Natigilan siya pero kalaunan ay tumutugon na rin siya sa mga maaalab at matatamis nitong halik sa kanya. Yumakap na rin siya sa batok ng binata. Miss na niya ito at nakahanda na siyang muli itong patawarin.